Halos mahulog na naman si Boruto sa dagat. Kinabahan siya dahil baka wala nang sumagip sa kanya ulit at iniisip pa rin niya ang taong may web na kamay. Binalaan siya ni Ikada na papasok na sila sa mas magulo at maalon na parte ng dagat. Pinuri ni Boruto ang galing ni Ikada sa pagmamaneho ng barko. Ikinwento ni Ikada na sa dagat na siya ipinanganak at mula bata ay sa barko na siya lumaki. Mag-isa siyang pumunta sa isla ng mga gumagawa ng barko dahil gusto lang talaga niyang may gawin na tungkol sa barko. Doon niya nakilala si Kijiki at napagdesisyonan niyang maging alagad nito. Nagtanong si Boruto kung malayo ba siya sa pamilya niya tapos nahiya at humingi ng sorry. Sinabi ni Ikada na maraming nangyari nung umalis siya at ang ate lang niya ang sumuporta sa desisyon niya. Nabanggit ni Boruto si Himawari at nagkasundo sila na sobrang nakakatakot talaga ang mga ate kapag galit, legit na terror level. Samantala, nakita ni Sarada si Mitsuki na naglalakad-lakad at sinabi niyang may bago siyang nalaman tungkol sa Fanato. Abala raw si Kagura sa mga papeles para sa mga refugee. Inamin ni Mitsuki na interesado siya kay Koaki nitong mga nakaraan na ikinagulat ni Sarada. Magkakasundo ang Team 5 at ang mga shipbuilder. Dumating sina Sarada at Mitsuki at ikinwento ang mga bagong nangyari. Gusto ni Iwabi na may likas agad ang mga researcher. Ikinwento nila ang lakad ni Boruto at Ikada para kumuha ng kapalit na parte ng makina. Nag-alala sila dahil magulo ang dagat at unang barko pa lang ni Ikada iyon. Pero kampante si Kijiki dahil buong puso raw ang ibinigay ni Ikada sa barko niya. Sa gitna ng malalakas na alon, may nakita si Boruto na tumaob na bangka at gusto niyang tumulong. Ayaw sana ni Ikada dahil delikado pero pumayag din nang mapansin nilang may taong naroon. Binasa ni Ikada ang galaw ng alon at hangin para iwasan ang mga ikot-ikot na tubig pero nawala sa paningin nila ang tao. Handa nang tumalon si Boruto pero si Ikada ang naunang sumisid. Napansin ni Boruto na may web na kamay si Ikada habang lumalangoy. Nailigtas ni Ikada ang lalaki at doon niya inamin na lumalabas ang web sa kamay niya kapag todo effort sa paglangoy. Siya nga ang sumagip kay Boruto noon. Itinatago niya ito para hindi mabigla ang iba. Hindi naman nabigla si Boruto dahil sanay na siya sa mga kakaibang tao. Sinabi ni Ikada na sikreto lang ito at walang ibang nakakaalam. Pumayag si Boruto na itago iyon. Biglang may alon na tumama at natapon si Ikada sa dagat. Pero hinayla siya pabalik ni Boruto gamit ang Shadow Clones, pinaalala ang pangarap niya. Habang nagmamaneho si Ikada, tinutulak ni Boruto palayo ang mga kahoy gamit ang hangin. Nakadating sila bago lumubog ang araw at dinala ang nailigtas na lalaki para gamutin. Sabi ni Ikada, sinuwerte lang sila, pero sinabi ni Boruto na galing talaga ni Ikada at ang barko niya iyon. Napansin ni Boruto na kakaiba ang dagat sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Ikada na magandang lugar iyon para mangisda. Nagtanong si Boruto kung kaya nagpoprotesta ang mga tao laban sa Shinonom isang ay dahil mawawala ang mga isda. Hindi sigurado si Ikada. Ikinwento ni Ikada na hindi niya naramdaman na kabilang siya sa dati niyang lugar kaya ginamit niya ang barko bilang dahilan para umalis. Ang pagtanggap sa kanya ni Kijiki ay tumulong para makilala niya ang sarili niya. Gusto niyang gumawa ng barko para pagdugtungin ng mga tao tulad ng pagdugtong ng barko sa mga isla. Nagmamadali silang pumunta sa pabrika bago magsara. Sa ibang lugar, nagulat si Izari kay Araumi tungkol sa hukbo ng Mizukage. Sabik si Tenma sa gyera. Kinumpirma ni Araumi na handa na si Siren sa papel niya. Nakabalik sina Boruto at Ikada dala ang kapalit na pyesa. Pinayagan ni Kijiki si Ikada na siya na mismo ang magkabit nito. Samantala, nag-uusap sina Siren at ang kasama niya habang naglalayag, sinasabing oras na para humarap si Ikada at tumayo sa sarili niyang mga paa. Dumating si Siren at ang mga tauhan niya sa isang isla. May mga traidor doon na dating kakampi ng Fanato na gustong sumipsip ulit. Nag-alay sila ng mga kayamanan nang marinig nilang bumalik na si Araumi. Nagalit si Siren at walang patumpik, pinatay niya ang matandang pinuno nila. Sa isla ng mga gumagawa ng barko, pinuri ni Kijiki ang gawa ni Ikada. Sabi ni Ikada, matatapos ang ayos ng barko sa loob ng 2 o 3 araw. Habang palubog ang araw, sabay kumain sina Boruto at Ikada. Ikinwento ni Ikada ang mga bagay na kailangan pa niyang matutunan para matupad ang pangarap niyang gumawa ng sariling barko. Pagsapit ng gabi, nag-usap-usap ang mga swordsmen tungkol sa nabawas na taon sa kanilang parusa. Kinaumagahan, nag-disguise si Siren at bumisita kay Ikada. Gusto niyang pauwiin siya, pero sinabi ni Ikada na wala na siyang magagawa roon. Sinabi ni Siren na mali iyon dahil may kapangyarihan si Ikada na taglay ng lahat ng Fanato. Naalala nila ang nakaraan nung nagkaroon ng ritual ang tatay nila para malaman ang lakas ni Ikada. Takot si Ikada noon at minamaliit siya ni Tenma.
Itinapon siya ni Araumi sa magulong dagat pero ibinalik siya ng alon sa lupa. Ayon kay Siren, mas malakas ang ipinakita ni Ikada kaysa sa lahat ng fan ato at kinilala iyon ni Araumi. Sinabi ni Ikada na wala siyang maalala na ganong lakas at umalis lang siya matapos makulong si Araumi para maging kapaki-pakinabang sa clan. Sinabi niyang pinayagan siya ni Siren na umalis noon. Inamin ni Siren na ginawa niya iyon para makita ni Ikada kung gaano kabulok ang nangyayari sa Land of Water at kusa siyang bumalik. Sabi niya, fan ato si Ikada at dapat gamitin ang lakas niya para sa fan ato. Tumanggi si Ikada dahil gusto niyang sundin ang sarili niyang pangarap. Tinanong siya ni Siren kung alam ba niya ang pinagdaanan ng clan at sinabing babalikan niya siya sa gabi. Dumating si Boruto para kamustahin si Ikada. Napansin ni Siren ang suot niyang protector ng Konoha at naalala ang sinabi ni Tenma tungkol sa panghihimasok ng mga shinobi. Naisip niyang magandang pagkakataon iyon para ipakita kung ano ang nangyayari sa mga kalaban ng fan ato. Kinamusta ni Kagura si Koaki at sinabi niyang gusto niyang maging gabay sa mga swordsmen tulad ng naging gabay ni Boruto sa kanya noon. Dumating si Sarada na may mensahe para kay Kagura. Narinig ni Hibichigo na 3 taon lang ang nabawas sa parusa nila at umalis agad bago marinig na balak pang mag-apela ni Kagura para sa kanila. Sinabi ni Hibichigo kina Kyoho at Bontan ang balita at nagplano siyang tumakas. Sinabi ni Bontan na may selyo sila sa katawan. Dahil doon, naisip ni Hibichigo na patayin si Kagura para mawala ang selyo. Pero walang interes na Bontan at Kyoho dahil siguradong tatakbo sila habang buhay at mahuhuli rin ulit. Sinabihan siya ni Bontan na tumakas na lang mag-isa kung gusto niya. Paglubog ng araw, bumalik si Siren sa barko niya at naghanda para sa pag-atake sa gabi. Gusto niyang may matirang isang buhay lang para magkwento ng lakas ng fan ato. Sa gabi, sinubukan ni Hibichigo patayin si Kagura habang natutulog pero handa si Kagura. Kahit gusto pa sana niyang tulungan siya, ayaw na ni Hibichigo bumalik sa kulungan at tumakas siya. Sa paglayo niya, nakita niya ang barko ni Siren na papalapit. Nagkaharap sa dagat ang mga barko ng fan ato at Kuregakure. Gusto ni Kagura na pauwiin muna sa Kuregakure ang mga shinobi ng Konoha pero inutusan siyang sumali na sa laban. Nakilala ni Hibichigo ang isang fan ato sa paparating na barko. Nag-usap-usap ang Team 7 tungkol sa sitwasyon nila. Bumalik ang lahat sa tinutuluyan nila maliban kay Boruto na dumiretso kay Ikada. Napansin ni Boruto na pinag-uusapan ng mga taga-isla ang kakaibang itim na hamog na kumakalat. Nabalitaan ni Kijiki mula sa mga gumagawa ng barko na unang beses umalis ng maaga si Ikada. Sa kwarto niya, tiningnan ni Ikada ang mga drawing ng barko niya at nainis dahil pakiramdam niya hindi siya naiintindihan ni Siren. Si Siren pala ang gumagawa ng itim na hamog. Inutusan niya si Funamushi na harapin si Kagura pero buhayin ito para gawing panakot habang siya naman ang bahala kay Boruto. Naglabas si Funamushi ng mga linta na kumapit sa mga shinobi ng Kuregakure. Dahil dito, nag-away-away sila. Nahawa rin sina Bontan at Koaki. Nakita ni Siren si Boruto pero handa na siya dahil sa itim na hamog. Gumawa siya ng mga clone para sure. Inatake siya ni Siren gamit ang pana na nagpapaputok ng mga palasong chakra habang hinahabol siya. Samantala, inatake ang Team 5 ng isang kontroladong shinobi ng Kiri. Hinarap ito ni Metal Lee habang ang iba ay tumakbo papunta sa pantalan ni Kijiki matapos makarinig ng pagsabog. Inatake ni Funamushi si Kagura habang nanonood si Hibichigo at umaasang matatalo ito. Sa pantalan, pinrotektahan ni Iwaybe si Kijiki at ang barko nila at lumaban sa mga fan ato. Nagbakbakan sina Funamushi at Kagura. Ang kontroladong shinobi na kalaban ni Metal ay umatake kay Hibichigo habang iniisip niyang patayin si Kagura. Pinrotektahan siya ni Metal at napatay ang lintang kumokontrol sa shinobi. Sinubukan ni Funamushi guluhin si Kagura sa pagsabing si Siren ay target si Boruto pero natalo pa rin siya ni Kagura at agad itong tumakbo para hanapin si Boruto. Tinamaan si Boruto ng isang palaso ni Siren at nanghina ang isang braso niya. Sinusundan siya ni Siren gamit ang tunog at muling nagpaputok ng palaso. Hinarang ito ni Kagura gamit ang Hiramikare. Ipinaliwanag niya kay Boruto kung paano lumaban si Siren. Sinubukan ni Kagura harangan ang susunod na atake pero kaya ni Siren baguhin ang direksyon ng palaso kahit nakaputok na. At tinamaan si Kagura. Sinigawan niya si Boruto na huwag tumulong dahil gagamitin siya ni Siren bilang pain. Pero sinagip pa rin ni Boruto si Kagura. Dahil sa malakas na kulog at kidlat, nag-ulo ang pagtunton ni Siren. Ipinaliwanag ito ni Boruto kay Kagura. Gusto ni Kagura tapusin ang laban habang may bagyo pa at siya mismo ang nag-alok na maging pain. Hinanap ni Funamushi si Kagura at narinig siyang inaasar si Siren. Pinaputukan ni Siren si Kagura, hinarang niya ito ng Hiramikare. At doon nakita ni Boruto ang pwesto niya.
Nilito ni Boruto si Siren habang nilapitan siya ni Kagura at sinugatan. Galit na galit si Funamushi at gumawa ng pader ng tubig para iligtas si Siren at ilayo siya. Nagtipon ulit ang lahat. Tinanong ni Bontan kung nasaan si Hibichigo. Humingi si Kagura ng tulong sa mga swordsmen. May nagsabi kay Ikada ng isang balita na dahilan para bigla siyang tumakbo palabas nang hindi dala ang notebook niya. Nakakita si Kagura at Denki ng papel na may parang lihim na code mula sa pinangyarihan ng laban. Dinala ni Funamushi si Ikada kay Siren na sugatan pero hindi mamamatay. Sinabi niyang sina Kagura at Boruto ang may gawa nito, kaya nagngit-ngit si Ikada. Samantala, nagtataka si Boruto kung bakit itinuring siya ni Siren na kalaban. Naglalaban sa dagat ang mga barko ng Kurigakure at Fon-Ato. Nag-usap sina Izari at Jibiki tungkol sa plano nilang pina ng Kurigakure papasok sa patibong. Sumama sina Boruto at Iwebe kina Kagura, Sarada, at Denki na sinusuri ang papel na may lihim na sulat. Dahil sa ideya ni Iwebe tungkol sa pagtitiklop ng papel, naisip ni Kagura ang tamang paraan para mabasa ang mensahe. Nagtipon ng lahat at ipinaliwanag ni Kagura na pakitang tao lang ang laban sa dagat. Habang abala ang lahat doon, may elite na grupo ng Fon-Ato na palihim na pupunta sa Kurigakure gamit ang lupa para hindi mahalata. Kahit bumalik agad si Chojuro, huli na dahil kaunti lang ang naiwan na tagapagtanggol sa Kurigakure. Gusto ni Boruto na pumunta sila sa Kurigakure pero tumanggi si Kagura dahil totoong digmaan na ito at wala na silang dahilan para umalis. Kumampi si Sarada kay Boruto. Humingi si Kagura ng tulong sa mga swordsmen pero hindi sila kontento sa bawas na 3 taon lang sa parusa nila. Gusto nila ng ganap na pagpapawalang sala. Pumayag si Kagura at balak niyang ipaglaban ito kay Chojuro. Habang dumadaan ang elite Fon-Ato sa kabundukan, alam ni Kagura na may baryong dadaanan nila. Plano niyang salubungin sila roon. Inayos nila ang paglikas ng mga refugee at nagpadala ng babala kay Chojuro tungkol sa lihim na atake at kay Naruto tungkol sa nangyayari sa misyon. Pumunta si Boruto sa pantalan para hanapin si Ikada pero sinabi ni Kijiki na hindi niya ito nakita mula kagabi. Hindi siya naniniwalang dinukot si Ikada at alam niyang hindi nito iiwan ang pagsasanay niya sa paggawa ng barko. Sinilip ni Boruto ang bahay ni Ikada at nakita niyang naiwan pa ang notebook ng mga ideya nito. Dumating ang grupo ni Kagura sa baryo. May 2 taga-baryo na nakakilala sa kanya dahil doon siya lumaki. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at humingi ng tulong para patibayin ang baryo laban sa Fon-Ato. Napansin ni Sarada at Bontan ang bangin at mga tulay na dinaanan nila at nagplano silang sirain ang mga tulay para mapilitang dumaan ang Fon-Ato sa bangin. Inutusan ni Kagura ang Team 7, sina Bontan at Kyoho na palakasin ang depensa ng baryo, habang ang Team 5 at si Hibichigo ang sumaire sa mga tulay. Nagustuhan ng maliliit na bata sa baryo si Koaki. Napunit ang damit ni Metal Lee habang sinisira ang tulay at nakita ang underwear niya. Tinahi ito ni Hibichigo at sinabi ang kaba niya sa paparating na laban. Nalito siya sa positibong ugali ni Metal. Binalitaan ni Boruto si Kagura tungkol sa progreso ng depensa at nagtanong tungkol sa nakaraan niya. Ipinaliwanag ni Kagura na dahil apo siya ni Yagura, hindi siya ligtas sa Kurigakure kaya dinala siya sa baryong ito. Nagulat si Boruto. May magagandang alaala si Kagura sa baryo, lalo na ang pakikipagkaibigan niya sa ilalim ng punong pinagtapunan niya ng ensayo sa espada, kahit alam ng mga tao kung sino siya. Nakipagkaibigan din ang mga dating kaibigan ni Kagura kay Kyoho habang nagpuputol ito ng mga puno para sa depensa. Ibinahagi ni Kagura kay Boruto ang pag-asa niyang maprotektahan ang baryo. Patuloy ang paglapit ng Fon-Ato sa kabundukan. Nag-aalala si Funamushi sa kalagayan ni Siren. Nalilito si Hibichigo kung bakit patuloy pa rin siyang pinagkakatiwalaan ni Kagura kahit tinangkanan niya itong patayin. Pagsapit ng gabi, handa na si Boruto na harapin ang Fon-Ato.